Wala pa dito yung gumawa. Kanina ka pa ito. Andito na. Andito na. Dumating na rin. Sir Mike, ito pong ating ginawang motorcade caravan. Ano pong nais nating iparating na mensahe sa publiko at sa mga public officials kung nakapwesto ngayon? Well, una sa lahat, tuminto kami dito sa Batasan dahil dito yung huling pagkakataon na ginawa namin para doon sa filing ng impeachment case. Nakita niyo naman, kasama ko, hindi yung makasama ko doon, hindi tinanggap yung aming impeachment case. At ngayon, hindi namin alam at mukhang moro-moro na yung magiging proseso na gagawin nila. Pag-iisipan pa rin namin naman yung naging desisyon ng Korte Suprema para pinal na magkaroon kami ng pangit kung anong gagawin natin. Itong aming pagkilos ngayon, dapat ito impeach BBM. At patuloy pa rin namin panawagan ngayon ang resign BBM. Nakikita namin na hindi na maganda ang palakad sa ating bansa. Masyado nang bumagsak ang ating ekonomiya, masyadong ginarapal ang ating pondo sa korupsyon. At patuloy yung hinaing ng taong bayan na naghihirap sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos. At saka I'd like to bring in this demand. No? Alam naman natin si Marcos may sakit. And yung tuberculosis is a very serious disease. Under the Constitution, Article 12 ng executive power,
the President is obligated to tell the people his condition. No? Being a serious sickness, he should inform the public of his present state of health. And under that same provision, the Chief of Staff, the Head of the Cabinet for Security and for Foreign Relations are also obligated to see to it that they will be able to check on the health of the President. Kasi there are rumors that baka nagkaroon siya ng apart from yung sinasabi nilang tuberculitis, baka mayroon siyang colon cancer. Mayroong mga iba-ibang sinasabi. So para mabasbasan ang taong bayan kung ano talagang real state of health of Marcos Jr., dapat we should follow the Constitution and expose and tell the people his real conditions at the moment. Tama yun si dating Congressman Tim Paras. Ang ating Constitution ay malinaw sa kanyang alituntunin na kung ang Presidente ay may sakit, malubha o hindi man, ay dapat sa publiko yon. Hindi dapat magtago sa isang mantel ang Malacanang sa issue ng kalusugan ng ating Pangulo because he's the highest official of the land. So, isa po itong challenge namin na ang Malacanang dapat maglabas ng medical bulletin as early as possible para malaman ng publiko ang kanyang tunay na kalagayan. Iwasan po nating mag-aabala sa trapiko. Actually, hindi ako sigurado kung ilan talaga kami, pero nagulat ako dahil yung White Wings pa lang, ang dami na namin. Wala pa dito yung Mowa. Kanina ko pa Andito na. Dumating na rin. Ako yun. With the Secretary. Ayaw na ba ang Okay. Dutong Marcos? Hindi ko alam actually kung ilan yung pero to be fair din nagpapasalamat kami sa police, nagpapasalamat kami sa MMDA dahil tumulong naman sila umalalay. Katulad ng nangyari sa Cebu. Yun nga po sir, kasi kanina nakapunto ako. Dito sa walang permit kasi ito. Ginawa natin ngayon. So di ba kayo nagsabi ang kailangan na kami magkaroon ulit ng problema gaya sa Cebu? Hindi po kasi po, mali po yung ginawa sa Cebu eh. Actually, with all due respect, Wala nang papatukan niyo sa lugar. mali po yung ginawa nila. Yung caravan, may mga kinumpis pa sila ng mga motorsiklo, minaresto pa sila. Sapagkat hindi po ito assembly in the sense na kailangan ng permit because this is a moving assembly. Hindi po nasa isang lugar at ang culmination o final destination ay isang freedom park kung saan hindi na po kailangan ng permit. Ngunit kami naman po ay nakipag-coordinate sa kapulisan natin. Kami po ay lumiham kay bagong hirang na Chief PNP Nartates kahapon at sinabi po namin na kami may caravan, ito po ang ruta at humingi po kami ng assistance para walang gulo sa trapiko at sa pagdaloy ng mga tao sa sidewalk. So, pinagbigyan naman po kami, kaya nagpapasalamat po kami sa mga pulis at nagpapasalamat nagpapasalamat din po kami nung kami dumadaan yung mga pulis, hindi po nasasabihin kung sino, alam ko kung sino kayo, habang kumakabay kami, gumagano'n din sila, sinasabi nila ang Marcos Rizal. Sa pagkasampan sa sarili, ano yung mangyayari kami sa small program ngayon, dito na yung dispersal. May programa po tayo, pagkatapos ito short lang, and then there will be organized dispersal. Kami naman po sa bahagi ng Bangon Sambayanan na Broad Coalition ng People's Alliance for Enkampilan, nananawagan na kami ng dahil moro-moro naman o shock ang impeachment. We are planning to propose to the Broad Alliance yung pagbubuo ng People's Impeachment Court kung saan mas direkta po na makapag-report sa taong bayan at may presenta ang mga mabibigat na mga ebidensya. Mas doon na kami nakatuon upang ipaghanda ang taong bayan na ang impeachment ay hindi exclusive sa loob ng Kongreso.
ito ay dapat nagkakaroon din ng boses ang taong bayan. Doon po kami nakatuon ngayon in the next activities that we're preparing right now. Ano po yung mga hinahingala ng next activity matapos po itong motorcade caravan na ginawa natin? Alam mo, doon sa kinain naming impeachment complaint, ang charges namin, 10, including graft and corruption. So, nung nagsalita si Tinio tungkol sa kanilang charges, it's very, very myopic. Although, hindi natin sila pinipintasan, pero sana, kung tinanggap lang nila nung una namin pagpunta sa nung Huwebes, January 22, if the House of Representatives through the Secretary General's office admitted our complaint, we would have a very strong impeachment charges against the President. Alam mo, ina-anticipate namin na talagang hindi nila pagbibigyan yung impeachment ni Bongbong Marcos. Una, yung unang isinampa, wala talaga yon. Kasi dito, di ba, titignan natin kung may form and substance. At yung sa Makabayan Black, inaasahan namin na itutuloy nila yung pagtulak dito. Pero yung totoong malalim na pag-aaral doon sa impeachment process na sa amin. Ang pangalawa dito, kaya tayo nasa batasan, alam namin na impeach naman nila ang Vice President. Nabababuhin na talaga yung buong proseso ng impeachment na kung saan yung isang walang kakwenta-kwentang kaso, yung pa yung kanilang itutulak. At alam din namin na mula dito sa batasan, magsisimula naman yung tsa-tsa. Hindi umubra yung impeachment, papatay nila yung impeachment ni Marcos at yung tsa-tsa na yung kanilang itutulak. Kaya kami, hindi ito ang huli. Babalik at babalik kami dito, magpoprotesta kami at ipaparating namin sa mga kinatawan ng Kongreso at sa buong sambayanan ang paninindigan namin na dapat itigil na itong korupsyon at ang namumuno ng korupsyon ay walang iba kundi ang Pangulong Bongbong Marcos.